Gaano ho ba kabigat itong para sa isang sitting president ang pagkakaroon po ng negative 15 net satisfaction rating batay po sa pinakahuling SWS survey? Actually, mabigat siya talaga, no? And kikita natin that there's really this downward trend or downward pattern, ano, nagsimula pa ng nakaraang taon. And this does not really, give us a very good impression about how the country is being managed or how the country is being governed, And siguro ang mahalagang makita natin dito is concerned ba yung pangulo, no? Meron ba siyang pakialam sa pagsadsad ng kanyang mga numero? Kasi kung titingnan natin, surveys are naturally benchmarks, no? They're actually gauges. Pwede siyang maging prescriptive mechanisms para ayusin mo yung iyong panunungkulan. Pero kung makikita natin, kung nakita na niya na last year pa lang na sumasadsad na yung kanyang mga numero, pero wala namang tangible na sabihin na natin pagsasaayos ng mga reforma, agenda ng pamahalaan maliban sa pamumulitika. I think this gives us the impression that the president may not be very much concerned about his numbers, no? At wala siyang masyadong pakialam dito. Pero this is very, very alarming, no? Not only for him, pero for us, no, as a country, as a nation, because it gives us the message that the government is really not focused on delivering the much needed reforms, especially right now that we are traversing through this crisis. Hindi natin nararamdaman yung presensya ng pamahalaan, kaya nabibigyan siya ng ganong kababa na marka, no? And again, this shows indifference. This shows apathy, no, on the part of the government na nararamdaman ng taong bayan. Issue ng ekonomiya, yung inflation, presyo ng mga bilihin at kabuhayan. Yan po yung mga kabilang po sa mga factors na naging dahilan ng pagbaba o pagsadsad nitong rating ni PBBM, Prof. Pero kanina nabanggit po ninyo focus. Saan ba mas nakafocus ngayon ang Pangulo sa halip na ito pong mga bagay na nabanggit po natin ang pagtuunan, itong mga problema ng ating mga kababayan? Well, without a doubt, it's really about politics at this point, no. And the mere fact that he allowed the impeachment to go on and to proceed, is already a manifestation na talagang ang focus ng gobyerno ngayon is politika lamang, no. And syempre hindi lang basta-basta politika. I think it's really more of self-preservation heading into 2028, no. Because alam niya at alam din naman ng mga kaalyado niya na kung hindi nila mapipigilan si VP Sara sa pagtakbo, at eventually maaring manalo, talagang magiging malaki ang epekto nito sa kanila, no? Particularly doon sa mga patong-patong na kaso na maaari nilang kaharapin, and of course the backlash of the people against them, and how they will, many of them may not be voted anymore in 2028 elections. And given the premise na matutuloy ang eleksyon, na dapat talagang matuloy at hindi na pwedeng iantala yun dahil sa mga mga mali nilang mga panukala, no, particularly at the no election scenario. So essentially this is really about politics, and syempre when you are too focused on politicking, talagang nawawala yung iyong attention tsaka yung yung focus mo doon sa mga mas mahalagang mga issues. And basically I think it's very clear, no, na yung ating mga kababayan, yung kanilang mga pangunahing pangailangan ay hindi talaga natutugunan, no? Yung inflation is very, very high right now. The peso-dollar exchange rate is at an all-time high. There is capital flight. Investors are not really, inclined to investing in the country because of the very unstable political climate, and among many other things, So, syempre kapag yung tinatawag nating gut issues na ang nakasalalay, kahit
mga loyalist siguro no ni Marcos magbabaliktad sa kanya lalo na kapag nakakaramdam na ng matinding kagutuman. Bagamat sinasabi po ng palasyo na wala pong kapangyarihan o hindi baga itong nangyayari ngayon dyan sa Senado, Prof, ay wala pong hindi hawak o nasa jurisdiksyon ng Pangulo ang mga nangyayari dyan po sa Senado, lehislatura, kumbaga. Pero kayo ba'y naniniwala na kahit papaano ay naiimpluwensyahan pa rin, may impluwensya pa rin, may baga basbas pa rin mula sa Pangulo ang mga nangyayaring tensyon dyan sa Senado? Well, hindi po pwedeng wala, no? In fact, hindi lang ngayon sa mga nangyayari ngayon na may kita natin na may basbas niya ang mga pangyayari dito sa mataas na kapulungan. In fact, kahit pa yung nung nagsimula pa lang si Tito Soto as the Senate President and Panfilo Lacson as the Chair of the Senate Blue Ribbon Committee, ramdam na natin yung kumpas ng Pangulo, no? Kung paano talaga nailihis ang investigasyon, kung paano pinagtakpan yung mga dapat sana ay makasuhan at maimbestigahan. Lahat naman yun, merong I mean, let's not be hypocritical about it. I don't want to sound no na para bang hindi tayo nagiging totoo sa ating mga kababayan. Pero the truth is talagang kinakailangang ilihis yung investigation because if they are not going to do that, talagang all roads will lead to Malacanang. And the President, kahit ano pang deny niya, kahit ano pang sabihin niya na hindi siya kabilang kasama dito, talaga namang tinutumbok pa rin siya ng lahat ng mga testimonya, lahat ng mga ebidensya, no? And syempre kinakailangan niya talagang i-maneuver no yung Senado palihis doon sa investigation. At ngayon naman nahiraramdaman na natin na naman yung maneuvering dahil nga sa dalawang bagay, no? Itong napipintong impeachment, pagsimulang impeachment at yung pagre-reopen ng Senate Blue Ribbon Committee investigations on flood control. So syempre kinakailangan niyang siguruhin na magkakaroon talaga ng maayos na impeachment proceeding at yung botohan sa impeachment no later on. Kaya nga this early sinisiguro ng ombudsman no na yung mga senator judges na sangkot sa flood control makasuhan no. Syempre para nga hindi sila maka-attend sa plenary at para hindi sila eventually makaboto so that mas magiging madali para sa kanila yung makuha yung numero no ika nga. And very very obvious no, you don't need to be a rocket scientist, not even a genius para makita yung orchestration na ginagawa ng pamahalaan natin. And nakakalungkot lang dahil itong mga minority senators no, na supposedly matatagal na naman sila sa kanilang mga panunungkulan bilang mga senador, hinahayaan nila yung sarili nila na magamit nito ni Marcos sa kanyang agenda no. And I don't know kung ano ang dahilan. I don't know also kung ano ang mga incentives kung meron man na inoffer sa kanila. Pero I mean you don't necessarily have an independent minded person succumb to your will kung wala talagang matitindi na mga incentive mechanisms so that is something na maari talaga nangyayari behind closed doors. Doc, baka ko ipasa kay Partner Admar. Inaasahan ho ba ninyo na patuloy na bababa po itong ratings ng Pangulo, yung kanyang satisfaction rating kapag hindi po niya nabago at natugunan kaagad sa natitira po niyang mga panahon itong mga problema ng ating bansa? Yeah, definitely, no. And I think he will go down in the modern history of our country as the president that will have the lowest rating, no. Mula nang na-institutionalize itong surveys na to, I think he will be the president na outgoing, no, that will have the lowest rating na medyo glaring yung yung difference with that of the former president na when he left the presidency, he still was able to carry with himself a very very high net trust and satisfaction rating which is the highest naman contrary sa kasaysayan ng mga umalis na mga pangulo.
ay yung sa kanya naman talagang sadsad, ano. And I think hindi ko naman sinasabi, no, na hindi niya na to kakayaning baguhin, pero it will really take tremendous amount of effort, energy, resources, for him to be able to turn things around, given the fact na yun nga, medyo limitado na rin yung panahon niya sa panunungkulan. Pero sana naman, sana magsilbing wake up call ito para sa kanya, para ayusin naman, at hindi naman mukhang kahiya-hiya. Yun naman kung meron pa siyang nararamdaman na hiya, no. Kasi kung binabanggit ko nga kanina, kung wala na talaga siya talagang pakialam at kung hindi naman siya nababahala sa kanyang numero because in the first place, he didn't intend to govern, di ba? Wala talaga siyang mararamdaman na pagkahiya, sa sarili at sa sambayanan, because the goal is not really to govern but rather to, ano na natin kung ano yung mga ginawa niya, no? And yun yung nakakalungkot because we suffer, no? Sabi nga natin, wherever the president go, we go there as well. And kung papunta talaga tayo dito sa pagbulusok, no, ng ating Pangulo, maaaring buong bansa dadali niya kasabay nito. Doc, Prof, si Admar po ito, magandang umaga. Good morning po. Meron pong panig ang palasyo. Nagsalita na po sila ukol nga po dito sa lubusang pagsadsad ng net satisfaction ng Pangulo. Ang sabi po nila, depende raw po sa mga respondents na nakakausap. Kaya ganito po ang naging resulta po, Prof. Ano pong masasabi niyo po rito sa kanilang palusot o paliwanag? SWS has been doing this for a very, very long time, since I could recall, no? And there are statistically tested measures and scientifically proven tools, no, that they have been using. And hindi ko po pwedeng sabihin, no, na tama itong kanilang binabanggit, no, although they are entitled to this opinion because the numbers clearly does not favor them. Pero paano naman kung halimbawa ang mga numero ay mataas at talaga namang nakakatuwa para sa kanila, hindi nila sasabihin ito. I mean, you're always entitled to excuses and alibis. Pero the point is, this particular firms and this particular methodologies actually go through very rigorous scientific processes, statistical measures, and empirical analysis. So hindi po pwede yung binabanggit nila na depende sa nai-interview because the distribution of the population, the sample size, is actually even with regards to the geographical distribution, socio-demographic distribution. Talagang nakakalkula po yan. So, of course, sasabihin nila na hindi tama dahil nga mababa yung numero. Pero kung ito ay mataas, syempre wala naman silang pagpuna na gagawin. Bottom line, talagang mas maganda siguro na tanggapin na lang yung talagang hatol ng bayan, yung sentimiento ng nakararami na talagang hindi kaaya-aya at hindi talaga siguro nagagawa ng gobyerno yung trabaho na nakaatang sa kanila.